Pagdating sa investigasyon ng House, yung Committee on National Defense sa pamumuno ni Congressman Rodolfo Biazon na dating chief of staff, kaya alam niya ang internal mechanism ng AFP, nagsasagawa na ang Committee on National Defense ang patuloy na inquiry tungkol nga dito ngayon sa mga paggamit ng pondo ng AFP. Nakapokus dito yung nakaraan at marahil nakapokus din sa kasalukuyan para makita kung yung nakaraan ay maaari pang mangyari sa pangkasalukuyan. So, tuloy pa rin yan. Pero sa akin, nangihinayang naman ako dahil marami pang siguro mabatitika na kay General Garcia. Maaari pang mangyari. Kasi marakalang kung sino talaga ang kanyang naging kasama, naging transaction dyan sa AFP o posible mangyari yan kasi doon sa Committee on National Defense na ngayon nakapokus na kami doon sa mga anomalya, no? Yung mga, kasi yung sa Committee on Justice, ang main issue dyan, plea bargain agreement, naging side issue yung mga transaction kasi siyempre ebidensya yan eh. Kaya nasinag-usapan yan, doon siya sabi namin, meron ebidensya ng mga anomalya na maaari natin masabi na kasama doon sa plunder case ni General Garcia. So, nanganak yan doon sa mga illegal releases, yung mga pabawa, kasalubong, yung sa mga UN remittances. Pero ngayon, yung Committee on National Defense nakapokus na sa lahat ng maraming bagay, whether related or not related to the plea bargain agreement, na maaring pag-aabuso ng controller at ng chief of staff o kung sino man ng mga naunang panahon. At itignan din yung mga pangkasalukuyan. So, pwedeng ipatawag si General Garcia. I don't see any impediment din. Pwede ipatawag ulit si Carol Rabusa para magbigay ng detalye kung paano nagawa. Halimbawa, paano na-open yung mga account. Paano nagkaroon ng account doon sa isang bangko na nakalagay na sa AFP na walang approval ng armed forces ng Pilipinas. Kasi, as you know, Henry, hindi ka basta-basta makakuha ng account na medyo ibang klase ang pangalan, no? Lalo na ginamit mo yung known government agencies, armed forces of the Philippines, European, yung pangalan mo yung eh, kung sa mga kumado ba yung Secretary of National Defense, sino-sino ba? Yun ang titignan. Kasi kasama yan sa mga mechanism, mga maniobra para sa maling paghawak ng pondo ng gobyerno. Ano nagkaroon account sa De Los Santos, sa Iloilo, natatanggap ng daan-daang milyon. Bakit nagkaroon ng 40-100 accounts ito si De Garcia nung siya ay controller? Pati yung mga... Paano po yun? Halimbawa kung... Yung sinasabi ni Carol Rabusa na nagbigay siya ng pera sa mga private persons. Pabaon din, $10,000, $2,000. So pwede mga ano yung 20 million slush fund na yan na nakasunto, nasa vault daw ng opisina niya. Yan ba, ginagawa pa ngayon? Hindi kasi ano? Nabigyan po kanina. Bigla. Hindi mo basta yung vault dyan. Dapat bukas siguro, puntahan ka yan. At kung meron pang vault doon na, kasi kung meron vault doon, para ano yan, hindi naman po, kusina na yan eh. At paano, halimbawa, tapos na yung sinasabi, tapos na yung agreement. May meron ng deal tungkol sa gano'n. Although hindi pala approve nga yun ang Sandigan 5. Pero with this new evidence na lugawa sa Senado, sa Kongreso, pwede bang buksan muli yung kaso? Panibagong evidence, pwede kasuhan ulit? Dapat, kasi andun yun eh. Yung kasi lumalabas sa mga sinasabi ni Heidi Mendoza halimbawa. Sabi niya, pinisinta niya ito eh. Pero hindi tinanggap eh. Parang hindi pinansin. So, parang sinuppress yung ebidensya, no? I don't want to say that, pero parang hindi kasi dapat ang trabaho ng ombudsman, trabaho ng investigador, maghukay. Ano ang bagay na konektado doon sa iyong target personality. Hintay ka lang na darating sa'yo, may registered mail, special delivery yung ebidensya, kundi kailangan, di ba, be proactive. Right. At yun nga si Heidi, isang example na
nakakita siya ng check eh. Ang sabi po, sinabihan pa siya ng hinay-hinay. Yung may kita natin yung mga bagay na talagang nakakadismaya. Kung talagang totoo ito. Na even before, para isuppress yung ebidensya. Ayon sa payag ni Ito nakakatakot. Dahil, halimbawa, kung ang COA, tanging institusyon na siya makakapagpapalala yung camera niya sila. balances sa sistema ng gobyerno. Kay Kong ba yan? Ay, haberi po ba ni Kong mag-picture-picture? Pumipigil din. SLR, ano? Ito paano? Sa pagbabantay, halimbawa, ito nga, pagbabantay sa military o ibang government agencies. Sino bang tatakbuhan natin para maiwasan yung ganito klaseng mga practice? Diba? Mabuti na banggit mo yan. Kasi hindi trivial yung sinabi na yan ni Heidi Mendoza. No? Kasi ang iba, parang they treated it as a passing information. Pwede consider, pwede hindi. Napakahalaga nun yung sinabi niya yun eh. Na yung COA, yung chairman ng panahon na yun, ay magsasabi hinay-hinay. Kasi ang COA, watchdog na natin yung gobyerno pagdating sa konto, pagdating sa mga transaksyon. Yung kanina, sir, ang sabi ko kay Meron ka watchdog sa bahay. hindi Inaasahan mo kaya, watchdog na yan. Nakikita mo, sabi ikipaglaro ng sa mga Pinoy, istorya sa kalye. Meron mga watchdog na yun. mga Pinoy. Ganun din ang pinaka-akusasyon ni Heidi Mendoza. Araneta, yung Ng bigat. Kasi 5,000 ka ang makatulog. tanong dyan, kung yan ay nangyari ayon sa kanya sa AFP, sa ano na yun, kasi iba pang mga ahensya na sensitive doon na malalaki mga transaksyon ang nangyayari, public works, health, education, baka ganun din ang mga kalakaran. Kaya ngayon, ganito pa rin tayo. Hindi pa rin tayo mag-pasta. Kaya at least ang pinag-usapan dito yung past, no? But we should always learn a lesson. Kasi ano pa lang, Kaya nga MVP, dapat nagbigay agad daw alungkin pala ito yan. Tapos Coca-Cola, nabasa ko kanina, Habang Coca-Cola, nagpa-finding ka, din. kami sa Kongreso, nag-inquiry, meron kami nakikitang mga bagay na which we consider criminal action, it is our duty na ito ilahat. It is our duty to pass this on also either to the Department of Justice o kaya sa Ombudsman para mapailan ng kaso. Okay. Mga kaibigan, pakailangan Ben Cruz ng Quezon City. Si Phil, ano yun? Energy drink yun eh. Si Phil. Bakit yata eh. Dati pa, wala pang ASCALs ng Are likewise liable of the crime. siguro mga 2 years. Ito sa mga sinasabi niyo, halimbawa, kung nababanggit yung mga kamag-anak, Talagang proud doon sa isang At least meron si residente Garrett ng krimen na o crack, nakapulong ng gold. purong-puro. Oo. Yeah, of course. Magandang hapon po. Apo, sir, dito po ito sa DSNM, sa ABS-CBN po. Apo, Colonel Ragusa. Apo, Colonel, ito na po yung interview ni Henry Umaga Diaz po sa DSNM. Apo, sir, hindi po ba nabanggit ni Atty. Malaya po, sir? Yung call-patch lang naman po ito, Colonel. Apo, nag-uusapan din pa rin po yung corruption sa AFP. Kasama po ni Henry Umaga Diaz dito si Congressman Roy Laboles. Apo, okay lang po ba? I-patch ko na po kayo? Ay, sige po. Sige po. Apo, Colonel. Ito po si Henry tsaka si Henry po